Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang I Am Wrath. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa lungsod ng Columbus, Ohio, kung saan merong pagtaas ng mga kriminal na kaso sa lungsod dahil sa paglitaw ng mga gangster at hindi sila nag-aatubiling isagawa ang iba't ibang mga kriminal na gawain laban sa mga lokal na residente. Dahil walang nangyayaring pagbaba ng krimen sa loob ng ilang panahon, ang nahalal na gobernador na si John Meserve ay nagsabi sa isang press conference na magsisikap siyang bawasan ang crime rate sa lungsod at sa loob lang ng 4 na taon, ang mga tao ay muling makadarama ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa kabilang banda, isang babae na nagngangalang Rebecca Hill ang nagtungo sa airport upang sunduin ang kanyang asawang si Stanley Hill, nakakabalik lang mula sa California matapos dumalo sa isang job interview upang pamahalaan ang isang pabrika. Nang nasa parking lot na sila at papasok na sana sa sasakyan, napansin nilang flat ang isang gulong. Bago pa ito maayos ni Stanley, lumapit ang isang lalaki at nanghingi ng pera sa kanila. Magalang na tumanggi si Stanley, ngunit may isa pang lalaki ang pumunta sa kanyang likuran, kinuryente si Stanley at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ang lalaking nanghihingi ng pera na nagngangalang Charlie ay sinaksak si Rebecca hanggang mamatay siya at kinuha ang pitaka ng babae. Habang nakahiga si Stanley sa sahig, nakita niyang wala ng buhay ang kanyang asawa at tumakas na ang mga killer sa lugar. Agad namang nireport ni Stanley ang insidente sa pulisya at agad na inasikaso ni Detective Gibson at Detective Walker ang kaso, kung saan nangako ang dalawang hahanapin ang salarin na pumatay kay Rebecca at pinauwi si Stanley para kumalma na siya. Ang libing ni Rebecca ay dinaluhan din ni Governor John Meserve dahil si Rebecca ay nagtatrabaho para sa kanya. Si Stanley na hindi napigilan ang matinding kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa ay nagpasyang dumiretso na sa bahay. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iimbestiga sa insidenteng ikinamatay ni Rebecca, nagawang mahuli ni Detective Gibson ang ilang lalaki ayon sa katangiang binanggit ni Stanley na maaaring maging sospek sa pagpatay. Inutusan ni Detective Gibson si Stanley na kilalanin ng isa sa mga lalaki at ituro kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Nagawang kilalanin ni Stanley si Charlie bilang ang lalaking pumatay sa kanyang asawa, salamat sa isang natatanging tato sa mukha ng lalaki. Ngunit nang sabihin niya ito kay Detective Gibson, pinalaya lang ng tiwaling pulis si Charlie at pinagbantaan si Stanley na gagawin siyang sospek sa pagpatay ng kanyang asawa. Biglang napuno ng galit si Stanley dahil sa nakakadismayang aksyon ng mga pulis at hindi man lang nagdalawang isip na pagbantaan ang mga biktima at hayaang makalayo ang tunay na salarin. Kalaunan, bumalik na si Stanley sa bahay na may malalim na pagkadismaya sa huwad na hustisya ng lipunan. Sa sobrang galit, itinapon niya ang Biblia sa sahig, na bumukas sa passage sa Jeremiah 6:11, I am filled with the wrath of the Lord. Dahil sa inspirasyon ng talata sa Biblia, tinawag na ngayon ni Stanley ang sarili bilang Wrath at nalaman na ang pumatay sa kanyang asawa ay si Charlie Laws. Pagkatapos, sinimulan na ni Stanley ang pag-stalk kay Charlie at nang makita siyang tila nag-e-enjoy kasama ang kanyang gang sa tabi ng kalsada, ang galit na si Stanley ay inikot pabalik ang sasakyan, bumalik sa bahay, at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid. Nang hindi nag-iisip, binasag ni Stanley ang dingding sa likod ng aparador at kinuha ang isang suitcase mula doon. Ang suitcase ay merong ilang passport, mga pera, at ilang mga armas. Pagkatapos, kinontak ni Stanley ang isang lalaking nagngangalang Dennis, ang kanyang kaibigan mula sa Special Forces, dahil si Stanley ay dating miyembro ng Trained Special Forces. Inutusan ni Stanley si Dennis na maghanap ng impormasyon tungkol kay Charlie at sa kanyang mga tauhan. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga pulis, nagpasya si Stanley na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa sa kanyang sariling paraan at hiniling kay Dennis na tulungan siya. Nagawang mahanap ni Dennis ang isa sa mga tauhan ni Charlie at inalerto si Stanley kung saan nagplano silang tambangan ang sinasabing lalaki sa isang bar. Doon, nagpanggap si Stanley na bisita sa bar upang tiktikan ang tauhan ni Charlie. Ngunit nalaman ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan at nagmamadaling tumakas palabas ng bar. Sa pag-aakalang nakatakas na ang lalaki, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at tinutukan siya ng baril. Ngunit hindi alam ng gangster na si Stanley ay magaling makipaglaban, kaya madali niyang nabaligtad ang mga bagay-bagay kung saan pinagbantaan ngayon ni Stanley ang lalaki na ibunyag ang lokasyon ng pinagtataguan ni Charlie. Pagkatapos, nagpakita si Dennis upang isecure ang sitwasyon. Habang naghihingalo ang lalaki mula sa pagpapahirap ni Stanley, ipinahiwatig niyang higit pa sa pagnanakaw ang dahilan sa pagpatay kay Rebecca.
Dahil tumanggi pa rin ang lalaki na sabihin ang kinaroroonan ni Charlie, tuluyan na siyang pinatay ni Stanley at Dennis. Lingid sa kaalaman ni Stanley at Dennis, nakita pala sila ng isa sa mga tauhan ni Charlie at palihim silang kinunan ng litrato. Agad na inireport ng lalaki ang insidente sa kanyang boss na walang iba kundi isang crime lord na siyang utak sa likod ng lahat ng krimeng nagaganap sa lungsod na may palayaw na Lemmy K. Matapos malamang napatay ang isa sa kanyang mga tauhan, inutusan ni Lemmy ang kanyang mga tauhan na hanapin si Charlie at patayin ang dalawang lalaki sa larawan. Samantala, bumalik na sina Stanley at Dennis sa kanilang secret base na matatagpuan sa basement ng barbershop ni Dennis upang pag-isipan ang kanilang sunod na plano. Na-impress si Stanley sa kung anong meron si Dennis doon, kung saan nasa kanya pa rin ang mga armas at kagamitan noong nasa Special Forces pa sila. Sa ibang lugar, tinawagan ni Lemmy sina Detective Gibson at Detective Walker upang makipagkita sa kanya dahil may pumatay sa kanyang tauhan. Sinubukan niyang ipaalala sa mga pulis kung paano sila nagtulungan nang ang anak ng gobernador na nasa isang drug party ay aksidenteng napatay ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinuhulan ng gobernador ang dalawang pulis na makipagtulungan kay Lemmy upang pagtakpan ang mga krimen na ginawa ng kanyang anak. Nagbanta si Lemmy na ikakalat niya ang mga video footage ng anak ng gobernador kung hindi nila magagarantiya ang kanyang proteksyon at ng kanyang negosyo. Hindi lang yun, lumalabas na ang pagpatay kay Rebecca ay hindi lang isang ordinaryong pagnanakaw, kundi mismong ang gobernador ang nagutos nito. Dahil alam ni Rebecca na dinaya ni Governor Meserve ang pagpapagawa ng pipeline sa lungsod, pinapatay siya upang hindi mabunyag sa publiko ang pandaraya. Sa kabilang banda, nagawang mahanap ni Stanley si Lars, ang isa sa mga lalaking sangkot sa pagpatay kay Rebecca. Habang nagbabalat kayo, binisita ni Stanley si Lars sa isang tattoo shop. Pagkatapos maipinta ang salitang I am Rat sa likod ni Stanley, na-realize ni Lars na siya ang asawa ng babaeng pinatay nila. Pagkatapos, tinutukan ni Lars ng baril si Stanley. Ngunit madaling nakuha ni Stanley ang baril, inatake si Lars pabalik at nagbanta sa lalaki na sabihin ang kinaroroonan ni Charlie. Dahil tumanggi pa rin siyang magsalita, pinatay ni Stanley ang lalaki at kinuha ang isang bag na puno ng pera at droga. Kasabay nito, nahanap ni Charlie at ng ilan sa kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ni Dennis at inatake siya sa kanyang barbershop. Ngunit nagawang tapusin ni Dennis ang mga tauhan ni Charlie gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, kahit sa huli ay nakatakas si Charlie. Isang gabi, naalala ni Stanley ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang asawa na laging tapat sa kanya kahit na wala siyang permanenteng trabaho pagkatapos magretiro sa Special Forces. Sa makatuwid, determinado si Stanley na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa sa anumang paraan. Sa kabilang banda, nang malaman ni Charlie na napatay ang ilan sa kanyang mga tauhan, sinubukan niyang pagbantaan si Stanley sa pamamagitan ng pagbaril sa sasakyan ng kanyang anak na si Abby. Dahil sa insidente, malubhang nasugatan ang asawa ni Abby. Agad na sinisi ni Abby si Stanley sa nangyari sa kanyang asawa dahil ngayong may nilalabanang gangster ang kanyang ama na ilagay sa panganib ang kaligtasan ni Abby at ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng insidente, gumawa sina Stanley at Dennis ng plano para akitin si Charlie na gamitin ang bag na naglalaman ng pera at droga at makipagkita sa lalaki sa isang nightclub. Matapos patayin ang lahat ng mga tauhan ni Charlie, na-corner ni Stanley ang lalaki. Bago patayin, ipinagtapat ni Charlie kay Stanley na inutusan lamang siya ng kanyang boss na si Lemmy K na patayin si Rebecca. Samantala sa ibang lugar, nahanap ni Lemmy K si Abby at ang kanyang maliit na anak at kinuha sila bilang hostage. Ngunit hindi nagtagal, dumating doon sina Stanley at Dennis at pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Lemmy. Nang harapin ni Stanley si Lemmy at sinabihan siyang huwag saktan ang kanyang pamilya, tinutukan ni Lemmy K ng baril si Stanley. Sa kabilang banda, si Dennis na nandoon na sa lugar ay pinaputukan si Lemmy mula sa malayo. Agad na inatake ni Stanley ang lalaki, binugbog siya ng husto, at pinilit na ibunyag ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa. Ibinunyag ni Lemmy K na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Rebecca sa utos ni Governor Meserve na walang iba kundi ang boss ni Rebecca na ayaw malantad sa publiko ang ebidensya ng kanyang pandaraya at pagkakasangkot sa mga gangster sa lungsod. Bago pa masabi ni Lemmy K ang ibang katiwalian ng gobernador, lumitaw si Detective Gibson at pinatay si Lemmy. Pagkatapos, tinutukan ng baril ni Detective Walker si Stanley ngunit nagpakita rin si Dennis sa tamang oras at agad na pinatumba ang pulis.
Sa ilalim ng pagbabanta ni Stanley, ipinaliwanag ni Detective Gibson na binablackmail ni Lemmy ang gobernador gamit ang video recording ng mga krimeng ginawa ng anak ng gobernador, kaya inutos ni Governor Meserve sa pulisya na makipagtulungan sila kay Lemmy upang pagtakpan ang kahihiyan ng kanyang anak. Matapos mapakinggan ang mga paliwanag, pinilit ni Stanley si Detective Gibson na dalhin siya sa bahay ng gobernador. Pagkarating doon, pinatumba ni Stanley ang mga nagbabantay na gwardya, pinatulog ang lalaking pulis, at inilagay ang nakasinding lighter sa bukas na fuel tank. Dahil dito, sumabog ang sasakyan at napatay si Detective Gibson na nasa loob, habang si Detective Walker naman na nakalock sa trunk ng sasakyan ay halos hindi nakatakas bago nangyari ang pagsabog. Nagawang makapasok ni Stanley sa bahay ng gobernador at pinatay ang natitirang bantay hanggang sa tuluyang makipag one-on-one kay Governor Meserve. Umamin ito sa kanyang nagawa ngunit plano niyang patayin si Stanley upang makumpleto na ang cover-up. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawang mabaligtad ni Stanley ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsaksak sa gobernador at napatay siya. Kasabay nito, dumating na ang mga pulis sa bahay ni Governor Meserve at pilit na pinapasuko si Stanley habang nakatutok ang mga sniper sa kanya. Nang makita ito, itinaas pa ni Stanley ang kanyang baril kaya binaril siya ng mga sniper. Sa kabutihang palad, nakasuot ng bulletproof vest si Stanley, dahilan para mailigtas ang kanyang buhay at agad na isinugod sa ospital para gamutin. Nang marinig ang nangyari kay Stanley, nalaman ni Abby na hindi na niya makikita ang kanyang ama dahil malapit na itong ilipat sa ibang lugar upang sumailalim sa paglilitis para sa ginawa niyang paghihiganti para sa kanyang asawa. Sa makatuwid, desperado si Abby na makapasok sa silid ni Stanley upang makita ang kanyang ama, bigyan siya ng isang mahigpit na yakap at sabihing mahal na mahal niya ang kanyang ama. Pagkatapos nito, ang mga pulis na nagbabantay sa harap ng kwarto ni Stanley ay makikitang nagpalit ng kani-kanilang shift at si Detective Walker ang nakatokang magbantay sa treatment room ni Stanley. Habang walang kaalam-alam ang ibang mga pulis, pumasok si Detective Walker sa silid ni Stanley upang patayin siya. Gayunpaman, lumalabas na binigyan ni Abby si Stanley ng baril sa kanilang yakap at pinatay niya si Detective Walker, habang si Dennis naman ay pumasok din sa silid upang tulungan siyang makatakas. Sa huling eksena, nakatanggap si Abby ng postcard mula sa Sao Paulo, Brazil, na tiniyak sa kanyang maayos ang kalagayan ni Stanley, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.